Penny driving off. Harper thought about it, now drives. To Harper! Sa bawat henerasyon ng basketball, may mga kwentong hindi agad nauuna sa ingay ng mundo. May mga kwentong tahimik na hinuhubog ng panahon, parang apoy na nagsisimula sa isang maliit na ningas. Ngunit unti-unting lumalakas hanggang maging ilaw sa mas malawak na entablado. Ngunit sa pagitan ng dalawang mundo, ng Amerika at Pilipinas, may isang kwento na mas lalong nagiging makabuluhan. Isang kwento ng isang Filipino-American na manlalaro na isinilang sa Amerika. Ngunit may dugong Pilipino na dumadaloy sa kanyang pagkatao. Isa sa mga kwentong ito ay si Dylan Harper. At ito ang Athlete Stories TV. Si Dylan Harper ay isinilang noong March 2, 2006 sa Franklin Lakes, New Jersey, Estados Unidos. Lumaki siya sa lupang banyaga, ngunit sa loob ng tahanang hindi kailanman malayo sa laro ng basketball, kung saan ang bawat dribble ay may kasamang alaala at bawat hakbang ay may bit-bit na inaasahan. Ang kanyang ama ay si Ron Harper, isang 5 times champion sa NBA. Isang pangalan na nakaukit sa kasaysayan ng Chicago Bulls at Los Angeles Lakers. Sa kanyang ama niya natutunan ang katahimikan sa gitna ng ingay, ang disiplina sa gitna ng kaguluhan, at ang paghawak sa pressure na parang normal na hangin lamang. Ngunit, sa kanyang ina na si Maria Pizarro Harper, isang Filipina mula sa Bataan, Pilipinas, mas lalo pang lumalim ang kanyang pagkatao. Sa kanya nagmula ang ugat ng pagiging Filipino-American, isang pagkakakilanlan na hindi lamang dugo, kundi damdamin at alaala ng dalawang magkaibang mundo na pinagsama sa iisang katauhan. Sa Franklin Lakes, hindi naging magaan ang kanyang kabataan. Habang ang ibang bata ay naglalaro para sa saya, si Dylan ay lumalaki sa loob ng isang mundo ng inaasahan. Ang bawat galaw niya ay sinusukat, ang bawat laro niya ay inihahambing, at ang bawat pagkakamali ay tila mas mabigat kaysa sa iba. Ngunit sa halip na siya'y mabali, mas lalo siyang tumibay sa Don Bosco Preparatory High School. Unti-unti siyang lumabas mula sa anino ng apelyido patungo sa sariling pangalan. Sa kanyang paglalaro, siya ay naging isang dominanteng guard. May kakayahang mag-score, magpasiklab ng opensa, at magdikta ng ritmo ng laro. Ang kanyang average na humigit kumulang 23 points bawat laro ay hindi lamang numero, kundi patunay ng paghubog ng isang batang pilit inaangat ang sarili mula sa bigat ng inaasahan. Sa kanyang senior year, siya ay kinilala bilang McDonald's All-American, Gatorade Player of the Year finalist, at isa sa mga pinagkakatiwalaang prospects sa buong bansa. Ngunit sa likod ng spotlight, naroon ang katahimikan ng pagsubok. Ang apelyido niyang Harper ay naging parehong gabay at anino. Gabay dahil dala nito ang inspirasyon ng tagumpay. Anino dahil palaging may paghahambing na hindi niya matatakasan. Sa bawat laro, hindi lamang siya kalaban ang hinaharap niya, kundi ang ideya na kailangan niyang higitan ang nakaraan ng kanyang pamilya. Kasabay nito, sa loob ng tahanan, naroon ang mas personal na laban, ang kompetisyon at pisikal na banggaan sa kanyang kuya na si Ron Harper Jr., kung saan ang paghubog ay hindi lamang nangyayari sa training court, kundi sa bawat sandaling nagkakasalubong ang dalawang magkaibang ambisyon sa iisang dugo. Sa Rutgers University, siya ang naging pinakamataas na recruit sa kasaysayan ng programa, isang simbolo ng bagong pag-asa para sa koponan. Ngunit dito rin niya natutunang ang kolehiyo ay hindi lamang tungkol sa talento, kundi tungkol sa tibay ng isip. Sa kanyang mga unang laro, ramdam ang kanyang pag-a-adjust, ang bigat ng mas pisikal na depensa, ang mas mabilis na desisyon, at ang mas komplikadong sistema ng laro. Sa bawat possession, tila sinusukat hindi lamang ang kanyang kakayahan, kundi ang kanyang pasensya. Nakamit niya ang Big Ten Freshman Standout Honors, National Freshman Recognition, at ilang Player of the Week Awards. Ngunit, ang mas mahalaga kaysa sa mga parangal ay ang kanyang paghubog bilang manlalaro na marunong maghintay, magbasa ng laro, at umunawa ng mas malawak na larawan ng basketball. Ngunit dumating ang isang yugto ng katahimikan, isang karamdaman
na nagpahina sa kanyang katawan, nagpababa ng timbang, at pansamantalang huminto sa kanyang momentum. Sa panahong iyon, hindi siya hinusgahan ng tagumpay o pagkatalo. Hinusgahan siya ng panahon ng paghilom. At doon niya muling natagpuan ang sarili, hindi bilang manlalaro na kailangang patunayan ang lahat agad, kundi bilang isang binatang kailangang muling buuin ang pundasyon ng kanyang lakas. Sa 2025 NBA Draft, sa gitna ng liwanag ng arena at tensyon ng hinaharap, umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa buong mundo. Si Dylan Harper ay napili bilang ikalawang overall pick ng San Antonio Spurs. Isang sandali na nagmarka ng pagsisimula ng kanyang tunay na laban. Sa NBA, ang lahat ay mas mabilis, mas mabigat, mas walang puwang para sa pagkakamali. Sa kanyang rookie season, hindi agad siya binigyan ng kumpletong kontrol. Kinailangan niyang pagdaanan ng proseso ng pagiging isang batang manlalaro sa gitna ng veteranong liga, ang pagupo sa ilang laro, ang pag-aaral ng bagong sistema, at ang pagharap sa mga kalaban na mas matagal nang nasa rurok ng laro. Isang calf injury ang lalong sumubok sa kanyang pasensya. Sa isang liga kung saan ang oras ay katumbas ng oportunidad, ang bawat araw ng pahinga ay parang laban din sa sarili. Ngunit sa pagbabalik niya, unti-unti siyang nagbago. Hindi man agad sa scoreboard, kundi sa paraan ng pag-intindi niya sa laro. Mas mahinahon, mas matalino, at mas kalkulado ang bawat galaw. Sa San Antonio Spurs, hindi siya agad naging sentro ng atensyon, ngunit unti-unti siyang naging mahalagang bahagi ng sistema. Sa kanilang playoff run, naging instrumento siya sa tagumpay laban sa Portland Trail Blazers, isang seryeng nagpakita na kaya niyang tumayo sa ilalim ng pressure. At sa kasalukuyan, siya ay nasa gitna ng Western Conference Semifinals, isang yugto kung saan ang bawat possession ay parang laban sa oras at ang bawat desisyon ay maaaring magbago ng takbo ng serye. Dito, unti-unti siyang hindi lamang rookie, kundi nagiging haligi ng hinaharap ng koponan. Sa kanyang katauhan, nagtatagpo ang dalawang mundo. Isang Amerikano na hinubog ng sistema ng profesional na basketball. Isang Pilipino na dala ang ugat ng kanyang ina. At ang katahimikan ng isang lahing hindi sumusuko. Si Dylan Harper ay hindi lamang produkto ng draft. Hindi lamang pangalan sa roster. Hindi lamang rookie na nangangapa sa liga. Siya ay isang kwento ng unti-unting pag-angat mula sa anino ng inaasahan tungo sa liwanag ng sariling pagkakakilanlan. At sa bawat tunog ng sapatos sa hardwood, sa bawat pag-ikot ng bola, at sa bawat sandaling humihinga ang laro, ang kanyang kwento ay patuloy na isinusulat, hindi ng nakaraan, kundi ng kasalukuyang paghubog ng isang hinaharap na hindi pa tapos. At kung gusto mo ng mga ganitong kwento ng pagbangon sa pagsubok, mag-subscribe ka lang sa ating channel. At ito ang Athlete Stories TV.